Hindi pinansin ni Freddy ang sinabi ng kapatid. Napansin niyang siya kaagad ang tiningnan nito paglabas niya sa silid. May ilang sandaling napamaang ito at sa tingin niya ay sinuyod pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Well, may ilang nagbago sa kanya. Alam niya, naging simple ang itsura niya. Nang mawala ang highlights ng buhok niya, hindi niya alam kung bakit nagawa niyang baguhin ang itsura ng minsang bumisita sila ni Crisilda sa beauty parlor. Hindi na rin siya gaanong nagpapalagay ng makeup na para bang totoo na siyang buntis. At wala ng panahon sa mga bagay na iyon. Maging ang kikay-kit niya ay hindi na niya nagagalaw. Kaya nanatili na lang ang mga aksesoris niya sa lagayan ng mga iyon. Hanggang ngayon ay tinatanong pa rin niya ang sarili kung para kanino ba ang lahat ng pagbabagong ginagawa niya sa sarili. Nang akmang papanaog na siya ng hagdan, ay listong hinablot ni Freddy ang braso niya. "Saan ka pupunta?" tanong nito. Bigla siyang napatingin sa kamay nito na nakahawak sa braso niya bago itinaas ang tingin sa mukha nito. "Kakain sa restaurant. Remember?" Casual na sagot niya. "Hindi ba sinabi ko nang hindi ka pwedeng bumaba ng hagdan nang walang umaalalay sa iyo?" Hawak-hawak pa rin ito ang braso niya. "Baka nakakalimutan mong buntis ka at dalawa kayong maaksidente kung sakasakali. Kung wala kang concern sa sarili mo, magkaroon ka ng concern sa bata." Matigas ang tono nito, pero may himig ng pag-aalala iyon. "I'm sorry." Parang batang sabi niya, saka napatingin kay Crisilda. Nakangiting napakindat ito sa kanya. Hinayaan na niyang alalayan siya ni Freddy, pababa ng hagdan. After all, parang gustong-gusto naman niya ang ginagawa nito. "Have you stopped smoking?" Kapaguhan ay tanong ni Freddy. "She has," sagot ni Crisilda. "I am asking Olivia ate, not you." Freddy gave Crisilda a quick glance. "Paisa-isa na lang naman ako kung maninigarilyo." Sabi niya na siyang totoo naman. Hindi nga niya alam kung bakit sineryoso niya ang mga bagay na ipinagbabawal ni Freddy. Gayong hindi naman totoong buntis siya. Diba? Hindi naman ganoong kadaling mag-quit ng smoking. "Malay ko," sagot ni Freddy. "I've never tried smoking." Ayoko kasing mamroblema sa huli. Bigla siyang natapilok at muntik nang mapaupo sa hagdan. Kung hindi siya maagap na naalalayan ni Freddy. "See what I mean?" Inis na sabi nito. "Ang tigas kasi ng ulo mo." Pagkasabi niyon ay bigla na lang siyang binuhat nito. Gulat na naikawit na lang niya ang mga kamay sa batok nito. Suddenly, she found herself staring at his handsome face. Naisip niya kung tatanggalin ang salamin sa mga mata nito, ay tiyak na lalantad ang kagapuhan nito. Ngayon din lang niya napagtantong talo pa niya ang totoong naglilihi sa pagkahumaling niya sa amoy nito. Ngayon din lang niya naisip na ang amoy nito ay madalas na hinahanap-hanap niya. Why was she thinking of those things now? Dahil ba napagtanto niya kahit ganoon pala ang ugali ni Freddy, ay may kakayahan din itong magpakilig sa isang babae? Well, aware man ito, o hindi na napapakilig siya nito, ay wala siyang pakialam. Gusto niyang isiping si Michael pa rin ang dahilan kung kaya nanatili siya sa hasyenda at patuloy na nagpapanggap na isang buntis. This restaurant has been operating for years. Kwento ni Crisilda nang kumakain sila. Naalala kong dito pa kami madalas mag-date ni Joel. Madalas tuloy kaming machismis na nakakarating kay Papa, kaya pilit niya kaming pinaghiwalay. Nakakalungkot naman talaga ang nangyari sa inyo. Sabi ni Olivia na hindi itinago ang simpatsya sa sinapit ng first ever and only love ni Crisilda.
Napailing si Freddy. My God. Kailan ba maililibing sa baul ang love story na iyan? Tanong nito. Palibhasa. Abnormal ang puso mo. Sabi ni Criselda sa kapatid. Pagkatapos mong ma-heartbroken kay Abigail, ay hindi na nagmahal ulit. Abigail? Sabi niya noon lamang narinig ang pangalan na ibinanggit ni Criselda. Kung may only love ako, ani ni Criselda, ganoon din ang bunso kong kapatid at si Abigail iyon. Pero iniwan siya ni Abigail at nagpakasal ito sa iba. Isang Manilenyo ang napangasawa ni Abigail at sa Manila na sila ngayon nakatira. Masaya naman sina Freddy at Abigail noong una. Hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ako ng dahilan para iwan ng babae ang isang lalaki. Dahil bakla siya? Pabirong sabi niya. Bigla siyang napukol ng matalim na tingin ni Freddy. Mukhang napikon. O dahil talaga lang malandi yung girl? Listong bawi na sabi niya. Kumalansing ang mga kubyertos ni Freddy. Halatang sinadya nitong ibinagsak ang mga iyon para iparamdam sa kanila na hindi na nito gusto ang tinutumbok ng usapan. Hindi malandi si Abigail. Mariing pagtatanggol nito sa babae. Naisip niyang lahat naman ng mga lalaking nakilala niyang iniwan ng babae. Ito lang ang mukhang walang galit sa babaeng nag-iwan dito. Siguro, mahal pa rin ito ang Abigail na iyon. Change topic na. Suwesyon ni Criselda. Nahalata na yata nitong inis na si Freddy. Ano na ulit ang paborito mong pagkain, Iha? Kare-kare, sagot niya. Napansin niyang napatingin ulit si Freddy sa kanya. What a coincidence. Napapitik sa hangin na sabi ni Criselda. Pareho pa kayo ng paborito ni Freddy. Sa lahat ng pagkain. Sa kare-kare lang ang hindi pumapalpak ang timplada niya. Really? May naramdaman siyang kislap sa mga mata niya. Hindi niya alam kung bakit, na natutuwa siyang malamang pareho sila ng paboritong ulam ni Mr. Suplado. Lumalalim na ang gabi. Paalaala ni Freddy kapag kuwan. Mas maganda siguro kung medyo bilis-bilisan na natin ang pagkain nang hindi naman tayo abutin ng umaga rito. Talagang hindi tayo aabutin ng umaga rito dahil alas 11 pa lang at magsasara na ang restaurant na ito. Paalaala ni Criselda. Napag-usapan lang ang paborito mong pagkain ay umiinit na naman agad ang ulo mo. Hindi ba magkakaroon ng oras na medyo hahaba naman ang patience mo? At magkaroon ka naman ng sense of humor. Hindi sumagot at nagpatuloy sa pagkain si Freddy. Maya-maya ay bigla na lamang natigilan ito habang nakatingin sa kwintas na suot niya na mukhang noon lang nito napansin. Where did you get that ring? Tanong nito ang tinutukoy ang singsing na ginawa niyang pendant sa kwintas. Walang kakurap-kurap ang mga matang kinapa niya ang singsing. Bigay sa akin ni Michael. She confused. I thought he was proposing then. Kumalansing ang mga hawak na kubyertos ni Criselda na nabitawan nito nang mapatingin din sa singsing. Ibinigay ni Michael yan sa iyo? Tumango siya. At inilipat ang tingin kay Freddy. Namumula ang mukha nito. May mababasang hindi mapaliwanag. Nakalungkutan sa mukha habang nakatitig pa rin sa singsing. Lalong kumislap ang mga diamante nang masinagan iyon ng ilaw. Biglang tila nawala na ito ng ganang kumain pagkatapos niyon. Ilang sandaling naghari ang katahimikan. Nakatingin pa rin siya kay Freddy. Nang bigla na lang lumampas ang tingin niya at pumunta sa dalawang taong palabas ng restaurant. Isang babae at isang lalaki. Muntit na siyang mapatili sa pagkabigla na makilalang si Michael ang lalaki. Si Michael. Halos pabulong na lang nasambit ni Olivia. What?
Sabay pa tanong ni na Freddy at Criselda. Si Mike, wala sa loob na ulit niya. Saka tumayo at mabilis ang mga hakbang na lumabas sa restaurant. Nakalabas na sina Michael at ang kasama nitong babae. Halos hindi na niya natitigan ang mukha ng babae dahil nakasentro kay Michael ang pansin niya. Malikot ang mga mata niya nang makarating sa parking lot. Hindi niya nakita si Michael. Nasaan? Tanong ni Criselda na makalapit sa kanya. Nakasunod dito si Freddy. Nasaan si Mike? Nakita ko siya. Sagot niyang palingalinga pa rin. I couldn't be mistaken. Siya iyon. Nasaan nga? Hindi sumagot na patakbo siya sa main road at natanaw ang isang papalayong kotse. Napasunod sina Freddy at Criselda sa kanya. Nababasa mo ba ang plate number, Freddy? Tanong ni Criselda habang nakatanaw sa papalayong sasakyan. Napabuntong hininga muna si Freddy bago sumagot. Kotse nga iyon ni Michael. What? Bulalas ni Criselda. You mean, nasa paligid lang siya pero hindi man lang siya nagpakita sa atin. Posibleng nakita niya tayo kaya umalis siya. May kasama siya. Natulala pa rin sa bad niya. Sabay pang napatingin sa kanya ang magkapatid. Kung may kasama siyang isang magandang babae, nagkatinginan na lang ang mga ito. Hindi nakalimutan ang isyu hanggang makauwi sila. Nakaupo sina Criselda at Freddy sa sofa sa sala. Nasa patio naman siya at gustong-gustong magsindi ng sigarilyo. Kung hindi lang niya pinilit at kinontrol ang sarili. Ilang araw na siyang hindi nakakalanghap ng usok ng sigarilyong nagmumula sa sarili niyang bibig. Malapit na siyang magtagumpay na mag-quit sa paninigarilyo. Hindi pwede sa isang pangyayari lang ay bumalik na naman siya sa bisyo niya. What now? Narinig niya ang tanong ni Criselda, ngunit hindi niya magawang lumingon dito. Are we just going to sit here overnight? Ano pa sa tingin mo ang kaya kong gawin? Narinig niyang balik tanong ni Freddy. I've done everything. You haven't yet. Pagtatama ni Criselda. Kumuha ka ng mga tao. Ipahanap mo si Michael sa lahat ng dako ng Pilipinas. Kung kinakailangang pwersahin siyang dalhin dito, bakit hindi? Paano kung makabuntis siya ng ibang babae? That's exactly what he did. Remember? Natahimik si Criselda. Nawala yata sa isip nito. Napatuloy pa rin silang nagpapanggap na may bata nga sa tiyan niya. Naririnig niya ang usapan ng magkapatid. Ngunit hindi niya nagawang makisalay sa mga ito. Marami siyang iniisip. O tamang sabihin na komplikado na kasi ang mga naiisip niya. Bakit kaya parang hindi naman ganoon kabigat dalhin? Ang nakita niyang may ibang babaeng kasama si Michael. Bakit kaya parang biglang gumaan ang lahat para sa kanya? Bakit kaya parang ang hirap aminin na kaya na siyang natulala? Ay dahil hindi siya makapaniwala sa nararamdaman niya. Hinabol niya si Michael dahil na-curious siya kung ano ang magiging pakiramdam niya kapag nakita ulit niya ito. Bakit parang hindi kasing intense ng dati? Dahil kung ganoon pa katindi ang nararamdaman niya, baka umatungal na siya ng iyak sa kalsada o kaya ay pilit na hinabol ang sasakyan nito. Hindi ka ba naaawa sa bata, Alfredo? Maya-maya ay narinig niyang tanong ni Criselda kay Freddy. Baka kung mapano iyan sa kakaisip kay Michael. Do something before it's too late. Tatawagan ko ang kakilala kong private investigator. Sagot ni Freddy. Pagkatapos na mapabuntong hininga. Are you still visiting Dr. Robio? Regularly. Mabilis na sagot ni Criselda. Napalunok siya at muling nakaramdam ng guilt sa mga kasinungalingang pinagsasabi nila kay Freddy.
Ano kayang gagawin nito sa oras na malaman nito ang totoo? Hindi kaya ihagi siya nito palabas ng hasyenda? Napasiklot siya nang bigla na lang may pumisil sa balikat niya. Don't feel so bad about seeing Mike with another girl. Pagkakuway narinig niyang sabi ni Freddie mula sa likuran niya. She could be just a friend. Maraming barkadang babae si Michael sa lugar na ito at sa kahit saan pang lugar. I'll do everything to make Michael come home. I promise. Agad naman naantig ang puso niya sa sinabi nito. Humarap siya rito. Maluha-luha. Dahil posibleng makita na niya si Michael sa lalong madaling panahon. Kundi dahil sa mga magagandang bagay na nagawa at ginawa nito para sa kanya ngayon. Lalo tuloy siyang nakokonsensya sa mga kasinungalingang sinabi niya rito. Pero sa tingin niya, ay nakakatakot ng itama ang lahat. Nakakatakot dahil parang ayaw niyang mapalayo kay Freddie. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.